Ang tahimik na umaga sa butuan ay biglang nabulabog. Isang residente ang nakatagpo ng misteryosong sako sa likod ng suking gutuhan. Sa una ay inakala nilang basura lang ito, pero nang buksan, natahimik ang lahat sa takot. Ano nga ba ang laman ng sako at bakit agad isinara ng mga pulis ang lugar ng insidente? Nang umagang iyon, ang butuan ay gaya ng dati, mainit, maalinsangan at tila tinatamad kumilos ng mabilis. Kasisikat pa lang ng araw, tumatago sa mga dahon ng mangga sa bakuran ng himpilan ng pulisya sa South Station. Ang hangin ay halo-halo ang amoy ng ilog at usok ng mga motor na nagsisimula ng sumikip sa kalsada. Humihigop ako ng kapeng barako na timpla ni Mang Chio, ang tanod sa outpost na laging naunang dumating kaysa sa kahit sino. Wala pang 5 minuto akong nag-enjoy sa umaga. Nag-vibrate ang service phone ko sa mesa. Dante, pumunta ka sa palengke sa bayan ngayon din. Boses iyon mula sa outpost. May report ng kahinahinalang bagay sa likod ng gutuhan. Ang mga kaso sa umaga ay kadalasang maliliit na bagay lang, nakaw na helmet, illegal parking, o nawawalang manok ng kapitbahay. Pero ang tono sa kabilang linya ay tila natataranta. Sino ang nag-report? Tanong ko habang inaabot ang susi ng motor. Yung parking boy. Kakaiba raw ang amoy ng sako. Nagkakagulo na ang mga tao. Nakatayo na si Benjo sa harap ng garahe, sinusuot ang kanyang vest at gloves. Sako na naman, reklamo niya. Huling beses, bangkay ng kambing ang laman, di ba? Sagot ko habang pinapaandar ang motor. Pero iba raw ang amoy ngayon. Dumating kami makalipas ang halos 20 minuto. Medyo mataan na ang tao sa palengke. Sumisigaw ang mga tindero ng gulay, nagtatakbuhan ang mga batang papasok sa eskwela. At sa dulo, sa likod mismo ng gutuhan ni Aling Rina, nakita namin ang police line na gawa lang sa tali na itinali ng mabilisan. Si Rudy. Ang parking boy na nag-report ay nakatayo sa tabi ng lusaw na sako na kulay puti at abuhin. Namumutla siya. Sir, hindi ko sinasadyang makita habang nagwawalis, nautal niyang sabi. Sobrang baho, sumpaman, akala ko bangkay ng pusa, pero nung hinawakan ko, iba ang tigas. Lumuhod ako at lumapit sa sako. Bahagyang tanggal na ang tali at mula sa siwang ay mailumalabas na likidong kulay pulang madilim na tumutulo sa lupa, parang dugong natuyo ng kalahating araw. Matapang ang lansa, hindi amoy hayop. Alam ko ang amoy na to. Ang malapot na amoy ng bakal na lumalabas lang mula sa dugo ng tao. Benjo, ihanda mo ang kamera at tawagan ang forensics. Huwag mong gagalawin muna, patag kong sabi. Tumango si Benjo habang nagsisimulang magkumpulan ang mga usisero. Naririnig ko ang bulungan nila. Sabi nila karne daw ng tao yan. Ah, imposible. Baka bulok na baka lang. Pero amoy bangkay, pare. Lumabas si Aling Rina, ang may-ari ng gutuhan, sa pinto sa likod. Tensyonado ang mukha niya. Pasensya na, Sir Police. Natatakot ang mga customer ko. Hindi po galing sa gutuhan ko yan ah. Ngayon ko lang din nalaman. Tinitigan ko siya. Bahagyang nanginginig ang kamay niya at sa apron niya ay may mansang kulay tsokolete. Nay, nasa likod mismo ng kusina niyo ang sakong to. Siguradong alam niyo kung kailan to lumitaw. Napalunok siya. Kaninang umaga pagbukas ko ng pwesto nandyan na yan, sir. Akala ko basura lang galing sa katayan ng manok. Tumingin ako sa paligid. Walang bakas ng gulong o tanda na kinalagkad sa lupa, pero sa gilid. Nang pader sa likod ng gutuhan ay may malabong mansang pula papunta sa kanal. Tumayo ako at tiningnan si Benjo. Ilista mo. Papuntahin mo dito ang lab team, bilis. Naghintay kami ng halos kalahating oras bago dumating ang sasakyan ng forensics. Mataas na ang araw noon. Isa-isang umalis ang mga tao pero nagbubulungan pa rin. Nagsindi ng sigarilyo si Rudy na nanginginig ang kamay. Sir, hindi naman ako mapapahamak dito no. Nag-report lang naman ako, nag-aalala niyang sabi. Relax ka lang, Rudy. Nakatulong ka pa nga. Sagot ko. Kung hindi, baka may ibang nagbukas ng sakong to nang hindi alam ang laman. Dumating ang forensic team na naka-full protective gear. Dahan-dahan nilang inangat ang sako at inilagay sa special container. Isa sa mga opisyal ang tumingin sa akin matapos ang mabilis na pagsusuri. Sir Dante, sabi niya sa mababang boses.
Malaki ang posibilidad na hindi ito hayop. Tumango ako nang walang sagot. Sa isip ko, iisang bagay lang ang pumapasok. Hindi ito ordinaryong kaso. Pagkaalis ng team, nilapitan ko ulit si Aling Rina. Mukhang normal ang gutuhan mula sa labas. Malaking kaldero sa ibabaw ng kalan. Umaalingasaw ang amoy ng sabaw at nakaupo ang mga suki sa mesa sa harap. Pero sa loob, iba ang aura, masyadong malinis. Parang kakamadali lang na binuhusan ng tubig at sabon. Nay, kailan huling may nag-deliver ng sangkap? Kagabi po, sir, sa suki ko. Dumating ang puting T300 van ng 11:00. Anong pangalan? Hindi ko kilala yung pahinante, pero madalas pumunta dito yung sasakyan. Galing sa meat factory ni Sir Henry. Natahimik ako ng ilang segundo nang marinig ang pangalang iyon. Narinig ko na ang tungkol kay Henry Wee, malaking negosyante ng karne sa Butuan, madalas nababanggit na malapit sa ilang opisyal ng lungsod, pero hindi pa ako makapag-conclude ng kahit ano. Kinukunan ni Benjo ng litrato ang buong kusina. Sa estante malapit sa pinto, nakita ko ang maliit na notebook na may pabalat na kulay tsokolate. Hiniram ko ito, laman nito ang listahan ng biniling karne, petsa, at ilang kakaibang code sa likod ng mga numero. Ito ba ang delivery code? Tanong ko kay Aling Rina. Nataranta siya. Ah, siguro. Hindi ko masyadong pinapansin yan galing sa supplier. Halata ang kaba sa boses niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Alam kong may itinatago siya. Pero masyado pang maaga para magbintang. Bago kami umalis, pinagmasdan ko ulit ang gutuhan. Patuloy sa pagdating ang mga suki at kumakain gaya ng dati. Humihigop ng sabaw na may kasiyahan sa mukha. Hindi nila alam kung ano ang kakaangat lang mula sa likod ng kusina kung saan niluluto ang pagkain nila. Sa motor, binasag ni Benjo ang katahimikan. Kung tao nga iyon, ibig sabihin may nagtatago ng kung ano sa likod ng negosyo ng pagkain. Tumingin ako sa side mirror, nakita ko ang refleksyon ng sarili kong mukha. Sana mali ako, sagot ko. Pero kilalang kilala ko ang amoy ng dugo. Nang hapong iyon, lumabas ang paunang resulta. Nag-text ang forensic team sa akin. May natagpo ang muscle tissue ng tao, tinatayang lalaking nasa hustong gulang. Further identification ongoing. Matagal kong tinitigan ang screen bago tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, lumulubog ang araw sa likod ng ilog agusan. Namumula ang langit gaya ng kulay na nakita ko sa lupa sa likod ng gutuhan kaninang umaga. Huminga ako ng malalim at bumulong sa sarili. Ang Butuan ay hindi kailanman naging kasing ganda ng inaakala. Minsan, ang katahimikan ay nagtatakip lang ng baho na hindi pa nabubunyag. At nung gabing iyon, sa unang pagkakataon sa ilang taon kong serbisyo, hindi ako makatulog. Dahil sa isip ko, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Sino ang naging karne at sino ang nagluto nito? Napakahaba ng gabi. Nakaupo ako. Sa desk ko, nakatitig sa forensic report na kakapadala lang ng lab team. Iisang ilaw lang ang nakabukas sa investigation room, madilaw at malamlam, dahilan para magmukhang doble ang bawat anino sa pader. Sa mesa ay naroon ang mga litrato ng laman ng sako. Mga hiwa ng karne na madilim ang kulay, ang iba ay may nakadikit pang balat. Maikli lang ang nakasulat sa ilalim, pero sapat na para bumigat ang dibdib ko. Sample contains human nyali, adult male. Estimated time of death, 2 to 3 days. Huminga ako ng malalim. Ang pangungusap na iyon ay parang martilyong humampas sa ulo ko. Malinaw ang ibig sabihin. May pinatay at ang parte ng katawan niya ay tinapon sa likod ng gutuhan. Pumasok si Benjo, dala ang 2 baso ng kape. Mukhang pagod ang mukha niya, mapula ang mata dahil kulang sa tulog. Kagagaling ko lang sa ospital, sabi niya. Humingi ng oras ang lab team para sa full dead identification. Pero sigurado silang hindi hayop yun. Malinaw ang initial results. Tumango ako ng marahan. Ipinatawag na ba natin si Aling Rina? Pero may sakit daw. Nagpadala ng medical certificate. Hindi ako naniniwalang yun ang totoong dahilan. Binuksan ko ang temporary report folder. Ipadala mo ang transaction records ng gutuhan ni Aling Rina sa economic unit. Pero hindi pa lumalabas ang verification result.
Ang interesante, sa huling listahan ng binili, nakasulat ang pangalan ng supplier, si Hiwi Food Supply na pagmamay-ari ni Henry Wee. Matagal kong tinitigan ang listahan bago nagsalita ng mahina. Benjo, natatandaan mo pa ba yung kaso ng meat smuggling 2 taon na ang nakakaraan sa pantalan? Yung sinabing isinara dahil kulang sa ebidensya. Tama. Ang kumpanyang sangkot noon ay pagmamay-ari rin ni Henry. Matagal akong tinitigan ni Benjo. Sa tingin mo may koneksyon? Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lang ang litrato ng sako sa mesa ko saka sinabing, malalaman din natin. Kinabukasan ng umaga, bumalik kami ni Benjo sa lokasyon. Sarado ang gotohan ni Aling Rina. Nakakandado ng bago. Sa salamin sa harap, may nakadikit na papel, closed temporarily. Sabi ng mga kapitbahay, kagabi raw may 2 sasakyang dumating sa harap ng gotohan, huminto saglit tapos umalis. Walang nakakaalam kung sino ang dumating, pero namukaan nila ang isang mukha, si Major Soriano, ang direktang boss ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dapat nakikialam si Soriano sa ganito kaliit na investigasyon, lalo na kung walang official report. Binuhay ko ang cellphone ko at sinubukang tawagan siya, pero hindi sumasagot. Sumulyap sa akin si Benjo. Posible kayang pumunta siya para mag-check. Pwede, patag kong sagot. O baka may kinuha siyang isang bagay. Sinuyod namin ang paligid ng gotohan. Sa likod, tinanggal na ang police line. Andoon pa rin ang lansa kahit hinaluan na ng amoy ng sabon at gaas. Sa kanal, may nakita akong sumabit sa pagitan ng mga bakal na rehas. Maliit na piraso ng clear plastic na may bahid ng pula sa dulo. Pinulot ko ito gamit ang tweezer at nilagay sa evidence bag, baka ito ang tira ng pinagbalutan. Bulong ko. Lumitaw si Rudy, ang parking boy, mula sa dulo ng kalsada. Mukhang mas payat siya kaysa kahapon. Sir, ipinatawag ako ng mga tao sa istasyon kagabi. Sabi nila wag na raw akong magkwento ng kahit ano tungkol sa sako. Tinitigan ko siya ng matalim. Sinong nag-utos? Isang matangkad na lalaki, sir. Hindi ko alam ang pangalan, pero nakaitim na sasakyan at masama magsalita. Lumapit si Benjo. May pinagsabihan ka ba? Wala, sir. Sa asawa ko lang ako nagsabi. Bulong lang yun. Tinapik ko ang balikat niya. Mag-ingat ka. Kapag may dumating ulit, sabihan mo agad ako. Mabilis na tumango si Rudy at umalis ng nakayuko. Nang hapong iyon, ipinatawag ako ni Major Soriano sa opisina niya. Sa tono ng boses niya sa telepono. Alam kong hindi magiging maganda ang usapan. Pagpasok ko, nakaupo na siya sa likod ng mesa, nagsisindi ng sigarilyo, at walang paligoy-ligoy na nagsabi, Dante, nabalitaan kong umiikot ka pa rin tungkol sa sako na yun. Opo, Major, kailangan pa namin ng karagdagang pahayag mula sa ilang panig. Matagal akong tinitigan ni Soriano, matalim ang mga mata na parang may tinitimbang. Ang kaso ay inakyat na sa higher level. Tama na ang trabaho niyo ni Benjo hanggang dito. Nanahimik ako. Hindi bago sa pandinig ko ang mga salitang iyon, pero laging nagbibigay ng hindi magandang pakiramdam. Permission to ask, Major, may espesyal na dahilan po ba? Binuga niya ang usok ng sigarilyo bago sumagot ng mahina. Sensitibo ang kaso. May malaking pangalan sa likod nito. Ayaw kong maipit ka sa gulo na mas komplikado. With all due respect, Major, matigas kong sabi, nakahanap kami ng matibay na indikasyon na biktima ito ng pagpatay. Kung ihihinto ngayon, pwedeng mawala ang ebidensya. Tinitigan ako ni Soriano ng blanko ang mukha. Kaya nga, minsan kapag masyado kang malalim maghukay, ang mahahanap mo hindi katotohanan, kundi sarili mong libingan. Nanlamig ang kwarto sa mga salitang iyon. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tumigil o maghandang harapin ang kahihinatnan. Yumuko ako at nagsabi ng maikli, yes, Major. Pero sa loob ko, alam kong hindi ako titigil. Kinagabihan, nagkita kami ni Benjo ng patago sa isang maliit na kainan malapit sa ilog. Umupo kami sa sulok, sinisigurong walang kakilala. Pinapatigil niya tayo, mahinang tanong ni Benjo. Tumango ako. At yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating ituloy. Bumuntong hininga ng malalim si Benjo. Alam mo bang kung totoong ang maisangkot na malaking tao, pwede tayong iligpit ng walang bakas?
Alam ko. Pero kung tatahimik tayo, ibig sabihin nakikihati tayo sa mesa nila. Inilabas ko ang notebook ni Aling Rina at tinuro ang isang pahina. May code na nakasulat na Sujo, kasunod ang numero 12,000,000 at petsa, 2 araw bago natagpuan ang sako. Hindi ito ordinaryong transaksyon. Masyadong malaki ang halaga para lang sa supply ng karne. Matagal itong tinitigan ni Benjo. Saan tayo magsisimula? Hanapin natin kung sino ang huling nagpadala ng gamit sa gotohan at hanapin natin si Aling Rina bago siya mahanap ng iba. Bandang 9:00 ng gabi, pumunta kami sa bodega ng SCTV Food Supply sa area ng Shantan. Tahimik ang lugar, iisang truck lang ang nakaparada sa loob ng mataas na bakod. Hindi kami pumasok, nagmanman lang mula sa malayo. May 2 taong nakaitim na lumabas ng gusali, may dalang bagay na nakabalot sa malaking plastic at isinakay sa closed van na walang plaka. Pinigil ni Benjo ang hininga niya. Nakita mo iyon? Tumango ako. Pareho ng pattern sa kwento ni Aling Rina. Nilabas ko ang maliit na kamera mula sa jacket, kumuha ng ilang litrato bago sila umalis. Mula sa ganoong kalayo, malinaw kong nabasa ang kupas na sulat sa pader ng bodega. Fresh meat for all. Ang irony, naisip ko. Nagsimulang umulan. Bumalik kami sa motor at sa gitna ng malakas na buhos ng tubig sa aspalto, naramdaman kong may nagbago sa akin. Ang kasong ito ay hindi na lang basta report ng mamamayan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas bulok, at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Bago ako umalis, nag-vibrate ang cellphone ko. May pumasok na mensahe mula sa walang pangalan. Tigilan mo ang paghukay, Dante. Ang amoy na iyan hindi lang karne, amoy iyan ng kamatayan na naghihintay sa'yo. Matagal kong tinitigan ang screen bago isinara ang cellphone. Nagtanong si Benjo, sino? Mahina lang akong sumagot. Siguro taong kasing linaw ko ring naaamoy yung baho. At nung gabing iyon, may napagtanto ako. Ang amoy ng dugo ng tao ay hindi kailanman nagkakamali. Lagi itong lumilitaw sa maling lugar, sa maling oras, at gagabayan ka sa katotohanang baka kahit ang Diyos ay ayaw ipakita. Kinaumagahan, balot ng abuhing ulap ang langit ng butuan. Pumasok ako ng maaga sa istasyon, umaasang maiiwasan ang mga mausisang tingin ng mga kasamahan. Simula nang lumabas ang resulta ng lab, kumalat na parang usok ang chismis tungkol sa sako ng karning tao. At alam ko, karamihan sa opisina ay nagsisimula ng isipin na masyado akong nagpapakabayani para sa isang pulis na mababa lang ang ranggo. Naghihintay na si Benjo sa maliit na kwarto malapit sa evidence storage. Binuksan niya ang brown folder, pinakita ang mga papel ng resulta ng investigasyon na nakuha niya sa contact niya sa logistics ng pantalan. Kailangan mong makita to, mabilis niyang sabi. Sa papel, nakatala ang shipment ng 2 toneladang frozen beef na may destinasyon sa ilang karinderya at restaurant sa Butuan, kasama na ang gotohan ni Aling Rina. Pero ang nakakapagtaka, ang batch number ng shipment ay pareho sa data ng mga kargamentong nai-report na nawawala 3 linggo na ang nakakaraan. Napakunot noo ako. Ibig sabihin nagpapadala sila ng karne mula sa nawawalang stock. Mas malala pa, sagot ni Benjo. Ang nawawalang kargamento na iyon ay dapat nakahold sa quarantine warehouse dahil walang official documents. Pero pinapakita ng data na to na tuloy ang delivery at ang kumpanyang responsable ay ang SCTV Food Supply. Pumikit ako sandali. Hindi basta-bastang pangalan si Henry Wee. May koneksyon siya sa mga opisyal at naging sponsor pa ng event ng kapulisan nung nakaraang taon. Imposibleng galawin siya ng walang konkretong ebidensya. Pero alam ko rin na habang palalim kami ng palalim sa paghuhukay, mas nagiging totoo ang banta sa harap namin. Kailangan natin ng witness mula sa loob, sabi ko. Isang taong alam kung paano sila magtrabaho. Nag-isip sandali si Benjo tapos tumango. May kilala ako, dating driver ng delivery truck ni Henry. Ramon ang pangalan. Raket-reket na lang siya ngayon sa may Jeruju. Nagkasundo kaming puntahan siya nung hapon. Ang bahay ni Ramon ay nasa masikip na eskinita, hindi kalayuan sa pampang ng ilog. Gawa sa lumang tabla ang dingding, tuklap na ang pintura, at sa harap ng bahay ay may maliit na bangkang kalahating nakalubog sa putik. Alanganin kaming sinalubong ni Ramon. Nag-retire na ako sa ganyan, sir. Ayoko nang madamay, sabi niya.
Paos ang boses dahil sa sigarilyo. Pinakita ko ang isi ko at nagsabi ng mahina, kailangan lang namin ng kwento. Walang aarestuhin, walang pangalang sisingaw. Pero may buhay na nawala at kailangan naming malaman kung bakit. Natahimik siya ng matagal bago kami pinaupo. Dati akong driver ng SCTV Food Supply, pero ang totoo, hindi baka ang dinadala ko. Tinitigan ko siya ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Ramon ang mesang walang laman sa harap niya, mahina ang boses. Minsan, kakaiba ang bigat ng sako, sir. Kung baka, matigas ang karne, pero ito malambot. Iba ang amoy. Minsan, habang nagbababa sa ilang karinderya, nabubutas ang sako. May lumalabas na pulang likido parang sariwang dugo. Napalunok si Benjo. Paano mo na lamang hindi hayop yun? Tumingin sa amin si Ramon na namumula ang mata. Kasi nung oras na iyon, sa loob ng sako. May daliri ng kamay, sir. Biglang tumahimik ang kwarto. Kahit ang tunog ng electric fan ay parang tumigil. Sinubukan kong manatiling kalmado kahit bumibigat ang paghinga ko. Bakit hindi ka nag-report sa pulis noon, tanong ko. Tumawa ng maikli at mapait si Ramon. Kanino ako magre-report, sir? Ang boss ko may sariling pulis. Ang mga sasakyan ay may escort na nakauniforme. Isa sa kanila kilala ko. Nakita ko na sa balita. Si Major Soriano. Nanlamig ako nang marinig ang pangalan. Nagkatinginan kami ni Benjo, hindi makapaniwala pero hindi rin gulat na gulat. Lahat ng piraso na malabo noon ay biglang nagsimulang magtugma. Ipinagpatuloy ni Ramon. Kapag may driver na nagtatanong ng sobra, nawawala, sir. Sabi nila na aksidente. Pero alam kong hindi sila na aksidente. Pinatahimik sila. Mabilis akong nagsulat sa notebook pero bahagyang nanginginig ang kamay ko. Ramon, kailangan namin ng isa pang bagay. Pwede mo ba kaming tulungang makapasok sa bodega ni Henry? Mabilis siyang umiling. Hindi pwede, sir. Gusto ko pang mabuhay. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung tatahimik ka, baka bukas ikaw na ang isilid sa sako. Isipin mo iyon. Matagal siyang natahimik. Sa huli ay nagsabi siya ng mahina, sige, pero isang beses lang. Matutulungan ko kayong makita ang bodega sa likod sa Shantan, kung saan dumarating ang mga gamit tuwing gabi. Pagkatapos nun, wala na akong alam. Kinagabihan, dumating kaming 3 sa lokasyon. Tinuro ni Ramon ang maliit na daan sa likod ng malaking bodega. Mataas ang bakod na may barbed wire at sa likod nito ay kita ang kahina-hinalang aktibidad. Dumadating ang mga truck na walang official logo, tanging ilaw na malamlam at mahinang tunog ng makina. Nagtago kami sa likod ng mga damuhan. Mula sa siwang ng bakod, nakita ko ang ilang trabahador na nagbababa ng malalaking puting sako at ipinapasok sa cold storage. Isa sa mga sako ay nahulog at napunit ng kaunti. Lumitaw ang isang bagay na maputla na siguradong hindi karne ng baka. Napigil ko ang hininga ko. Balat ng tao. Muntik nang magsalita si Benjo, pero pinigilan ko ang kamay niya. Mabilis kaming kumuha ng litrato mula sa malayo. Biglang may narinig na papalapit na mga yabag. Tumama ang flashlight sa paligid at isang lalaking nakauniforme ng itim ang lumabas habang nagsasalita sa radyo. Mula sa boses niya, nakilala ko siya. Major Soriano. Siguraduhin niyong maipadala lahat ng sako ngayong gabi. Bukas ng umaga dapat nasa mga karinderya na yan, mariin niyang sabi. At tandaan niyo, ayoko ng pagkakamali gaya ng kahapon. Kapag may sumingaw, ako mismo ang mag-aasikaso sa driver. Halos hindi ako makahinga. Malinaw ang boses, malamig at walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Ramon ang braso ko sa takot. Sir, kailangan na nating umalis. Umatras kami ng dahan-dahan sa maputik na daan ng walang ingay. Pero nung malapit na kami sa motor, may narinig na sigaw mula sa loob ng bodega. Hoy, sino yan sa labas? Tumakbo kami ng mabilis hanggat kaya namin. Narinig ang putok ng baril. Isa doon ay tumama sa lupa malapit sa paa ko. Muntik nang matumba si Benjo, pero hinila ko siya paakyat ng motor at humarurot kami nang hindi na lumilingon. Huminto kami malayo sa labas ng lungsod sa isang tahimik na daan malapit sa maliit na tulay. Hinihingal ako. Nakaupo si Ramon sa lupa, nanginginig.
Sabi ko na nga ba, sir? Hindi sila mananahimik, sabi niya sa nanginginig na boses. Binuksan ni Benjo ang cellphone at tinignan ang mga litrato. Kahit madilim, may ilang litrato na medyo malinaw. Malalaking sako, delivery codes, at ang mukha ni Soriano na malabong nakikita sa ilaw. May ebidensya na tayo, bulong niya. Tumango ako. Pero ngayon target na rin tayo. Tumingala ako sa langit na nagsisimula ng lumiwanag bago magmadaling araw. Naririnig ang huni ng mga insekto sa malayo. Simula ngayon, Benjo, mahina kong sabi. Wala na tayong pwedeng pagkatiwalaan. Baka pati opisina natin. Tumingin sa akin si Ramon, puno ng takot ang mga mata. Kapag nalaman nilang tinulungan ko kayo, tapos ako, sir. Tinitigan ko siya ng seryoso. Babantayan ka namin hanggat kaya namin. Pero simula ngayong gabi, magtago ka. Huwag ka munang uwi. Magpapadala ako ng tao para magmanman mula sa malayo. Tumango siya ng mahina saka naglakad papunta sa maliit na eskinita, naglaho sa dilim. Tumingin ako kay Benjo. Bukas dadalhin natin lahat ng to sa taong mapagkakatiwalaan pa. Sino? Ang dating chief, si Sir Arman. Siya lang ang hindi nabibili. Tumango lang si Benjo. Nanahimik kami ng matagal bago tuluyang umuwi. Parehong malalim ang iniisip. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, wala nang balikan. Ang butuan na kilala ko ay hindi na ang mapayapang lungsod na amoy gotohan sa umaga. Sa likod ng mga kumukulong kaldero, nakatago ang negosyong pinakamalupit na nakita ko. Karne ng tao, binebenta na parang ulam sa almusal. At ang pinaka nakakatakot ay hindi lang ang mga pumatay, kundi ang katotohanan na ang ibang taong nakauniporme, gaya ko, ay kasamang naghahalo sa kaldero gamit ang kamay na puno ng dugo. Mabigat ang hangin nung umagang iyon. Ayaw magpakita ng araw sa likod ng kulay abong ulap na nakabitin sa itaas ng lungsod ng butuan. Nakatayo ako sa harap ng lumang opisina sa gilid ng si Aquino Avenue, ang gusali kung saan nagtatrabaho ngayon si Sir Arman, ang dating chief ng Criminal Investigation Unit, bilang private security consultant. Mukhang kinakabahan si Benjo sa tabi ko. Panay ang tingin niya sa kaliwat kanan na parang takot na may nagmamasid. Pagkatapos na nangyari sa bodega, alam naming binabantayan kami. 2 motor na walang plaka ang sumunod sa amin kagabi, pero nagawa kong makaiwas sa mga eskinita papuntang langihan. Pagpasok namin, amoy ng mapait na kape at lumang kahoy ang bumungad sa amin. Nakaupo si Sir Arman sa likod ng mesa, namumuti na ang buhok, pero matalim pa rin ang tingin. Nabalitaan ko ng pinaghahanap kayo, diretsahan niyang sabi. Nag-report si Major Soriano na tumakas kayo sa investigation duty at naglabas ng ebidensya ng walang pahintulot. Nanigas si Benjo. Gusto niya kaming i-frame up, sir. Inilabas ko ang flash drive sa bulsa ng jacket. Nandito ang mga litrato at video galing sa bodega. Direktang sangkot si Soriano. Kailangan namin ng proteksyon at opisyal na permit para buksan ang covert investigation. Matagal akong tinitigan ni Sir Arman bago ngumiti ng mapait. Sa tingin mo ba may opisyal na permit pa para sa ganitong kaso, Dante? Nakalimutan mo na ba kung sino si Henry Wee? Kalahati ng opisyal sa lungsod na to kumakain sa mesa niya. Tinitigan ko siya ng malalim. So tatahimik na lang tayo? Hindi. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi sapat ang ebidensyang to kung walang witness na kayang magsalita sa publiko. Pwede si Ramon, mabilis na sagot ni Benjo. Umiling si Sir Arman. Kung buhay pa siya. Kaninang umaga nakatanggap ako ng balita mula sa kontak sa ospital. May bangkay ng lalaking walang pagkakakilanlan, sunog ang kalahating katawan na natagpuan sa gilid ng ilog sa may Masao. Parang pinukpok ng martilyo ang dibdib ko. Agad akong napatayo. Hindi pwede. Kasama lang namin si Ramon kagabi. Nakatulala si Benjo sa sahig. Namumutla ang mukha. Huminga ng malalim si Sir Arman. Mabilis silang kumilos. Ibig sabihin nag-leak na ang ebidensya nyo. Kinuyom ko ang kamao ko. Kung ganun, gaganti tayo ng mas mabilis. Lilipat kami sa ligtas na lugar. Pumunta kami sa bakanting bahay na pag-aari ng pamilya ni Sir Arman sa Mailibertad. Doon kami nagsimulang bumuo ng plano.
Si Benjo ang nakatoka sa pagkalap ng listahan ng mga karinderya na tumatanggap ng supply mula sa SEW Food Supply. Mula sa data na nakuha niya, may mahigit 20 karinderya sa paligid ng butuan ang regular na tumatanggap ng frozen meat linggo-linggo. Sa tingin ko malaking network to, sir, sabi ni Benjo habang tinuturo ang mapa sa laptop. At tignan nyo, kasama sa priority delivery ang gotohan ni Aling Rina. Ibig sabihin hindi lang sila basta buyer. Posibleng parte ang gotohan ng distribution point. Dahan-dahan akong tumango. Kailangan natin ng direktang ebidensya mula sa loob. Pupunta ako doon ngayong gabi. Tumingin sa akin si Sir Arman nang may pag-aalala. Alam mo ang risko. Kapag nalaman ni Soriano, pwede kang mawala gaya ni Ramon. Wala na akong pakialam, sir. Kailangang may magpamulat sa mga tao. Kinabukasan ng gabi, pumunta ako sa gotohan ni Aling Rina na nagpapanggap na ordinaryong customer. 10:00 na ng gabi pero bukas pa ang gotohan. Sa kusina, naririnig ang kumukulong kaldero at matapang na amoy ng rekado. Abala si Aling Rina sa paghahanda ng panimpla, habang 2 lalaking nakaitim na t-shirt ang nagbubuhat ng ice chest mula sa likod. Umupo ako sa sulok, kunwaring naghihintay ng order, habang lihim na kumukuha ng litrato gamit ang maliit na kamera sa relo ko. Biglang tinapon ng isa sa mga lalaki ang laman ng chest sa mesa sa kusina. Napigil ko ang hininga ko. Sa loob nito ay may malalaking hiwa ng karne na maputla at kulay abo. Tinitigan ito sandali ni Aling Rina saka nagsabing, sige, linisin niyo agad. Ipadala ang iba sa restaurant sa harap ng pantalan. Muntik na akong mawalan ng kontrol. Pero sa puso ko, alam kong kung gagalaw ako ngayon, matatapos ang lahat ng masyadong maaga. Naghintay ako hanggang sa makaalis sila. Nang tumahimik na, pumasok ako sa kusina gamit ang pinto sa likod. Napakatapang ng lansa. Sa sulok ng kwarto may malaking freezer na may kandado. Sinuri ko ito bago pa ang kandado. Pero sa ilalim ay may kakaibang gasgas na parang pinilit buksan mula sa loob. Biglang may mga yabag. Nagtago ako sa likod ng dish rack. Pumasok si Aling Rina may dalang flashlight. Dahan-dahan siyang lumapit sa freezer, binuksan ang kandado at tinignan ang laman. Mula sa siwang ng rack, kitang-kita ko ang mga putol na parte ng katawan ng tao na nakaayos sa pagitan ng mga yelo. Ang iba ay may suot pang pira-pirasong damit. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang kamay para hindi makasigaw. Tumingin sa paligid si Aling Rina at bumulong ng mahina na parang may kausap na hindi nakikita. Relax lang, ang huling order na to ipapadala sa malaking bahay. Pagkatapos nun, tapos na tayo. Nanindig ang balahibo ko sa boses na iyon. Malaking bahay? Sinong tinutukoy niya? Kumuha ako ng litrato sa lalong madaling panahon at lumabas sa bintana sa likod. Pero paglapat ng paa ko sa lupa, 2 headlights ng sasakyan ang umilaw ng maliwanag. Yumuko ako para takpan ang mukha ko. Mula sa sasakyan, lumabas si Major Soriano na blanko ang mukha. Dante, mabigat at malamig ang boses niya. Sa tingin mo ba hindi ko alam na naghahalukay ka pa rin sa kasong to? Sinubukan kong umatras pero 2 taong nakauniporme ang dumating mula sa likod na maihawak na baril. Ibigay mo ang kamera mo. Utos ni Soriano. Tinitigan ko siya ng puno ng galit. Ilang buhay na ang kinatay niyo? Lumapit si Soriano. Mas marami sa kaya mong isipin at lahat sila namatay dahil masyadong maraming alam. Nung akmang aabutin niya ang relo ko, narinig ang tunog ng motor sa malayo. Dumating si Benjo na mabilis ang takbo. Binangga niya ang isa sa mga pulis at sumigaw, sakay, Dante. Tumalon ako sa motor nang walang pagdadalawang isip. Nagsimulang umulan ng bala sa kalsada. Humahurot kami papasok sa masikip na eskinita. Rinig ang pagkiskis ng gulong sa basang aspalto. Umikot si Benjo papunta sa direksyon ng ilog at pinatay ang ilaw ng motor. Huminto kami sa ilalim ng tulay. Hinihingal. Dante. Alam na nila lahat, sabi niya habang iniinda ang sakit sa braso niyang dumudugo. Hinubad ko ang relo at inilabas ang maliit na memory card. Nasa akin pa to, ebidensya galing sa gotohan ni Aling Rina. Tinitigan ako ni Benjo nang nanghihina. Kailangan nating ipadala sa publiko to, Dante. Ngayon din ni. Tumango ako.
Gamitin natin ang network ng mga reporter na tumulong noon kay Sir Arman. Ilang oras ang lumipas sa lumang bahay na iyon, binuhay namin ang laptop at in-upload ang mga litrato at video sa anonymous server. Alam kong kapag lumabas ang file na to, hindi na babalik sa dati ang buhay namin. Biglang nabasag ang bintana. Isang tear gas grenade ang inihagis sa loob. Napaubo kami ng malakas at tumakbo para humanap ng labasan. Mula sa labas, narinig ang sirena at mabibigat na yabag ng sapatos. Hinila ko si Benjo palabas sa pinto sa likod. Napuno ng usok ang kwarto. Sa gitna ng puting usok, lumitaw ang anino ng isang tao. Si Soriano ulit, may hawak na baril. Sabi ko na sayo, Dante, hindi ka mananalo laban sa sistema. Tinitigan ko siya ng matalim. Kung bulok ang sistema, mas mabuti pang maging kriminal. Pumutok ang baril. Dilim, nang magkamalay ako, nasa ospital na ako. Sa tabi ng kama ay nandoon si Sir Arman na mukhang pagod. Si Benjo, mahina kong tanong. Matagal akong tinitigan ni Sir Arman. Nagawa niyang isend ang video bago siya barilin. Alam na ng buong lungsod ang nangyari sa bodega. Pinaghahanap na sina Soriano at Henry. Kusang tumulo ang luha ko. Tinitigan ko ang puting kisame, nararamdaman ang sakit sa dibdib, pero may halong kakaibang ginhawa. Nabulabog ngayon ang butuan, pero hindi na dahil sa misteryosong sako, kundi dahil sa katotohanang lumabas na sa wakas mula sa likod ng uniforme at kalderong puno ng dugo. Nagising ako na mabigat ang katawan parang kakaahon lang sa hukay. Masakit ang buong katawan ko. Lalo na sa bandang kanang dibdib na nakabenda. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatago sa puting kurtina, nakakasilaw sa mata ko sandali. Nasa regional hospital ako, maliit na kwarto na amoy gamot at may tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang pangalang iyon, Benjo. Sinubukan kong bumangon pero pinwersa ako ng sakit sa tadyang na humiga ulit. Narinig ang mga yabag mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Sir Arman dala ang diaryo. Gusot ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa akin ng may ginhawa. Gising ka na rin sa wakas, mahina niyang sabi. Agad akong nagtanong, si Benjo, nasaan siya? Matagal na tumahimik si Sir Arman bago sumagot. Hindi siya nakaligtas, Dante. Pero nagawa niyang ipadala lahat ng recording. Alam na ng mundo ngayon. Alam na ng mundo. Dalawang salita na dapat magdala ng ginhawa, pero parang naging kutsilyong humihiwa ng dahan-dahan. Lumingon ako sa bintana, sinusubukang lunukin ang katotohanang iyon. Si Benjo, ang kaibigan ko mula pa sa akademya, ay namatay dahil lang pinili niyang hindi magbulag-bulagan. Nilapag ni Sir Arman ang diaryo sa kandungan ko. Sa front page, nakabalandra ang litrato ng bodega ng SCTV Food Supply, nakapalibot ang police line at malaking headline na, negosyanteng si Henry Wee at Major Soriano, sangkot sa kaso ng karne ng tao. Binasa ko ang artikulo ng tahimik. Nakasulat na nahuli si Henry habang sinusubukang tumakas papuntang ibang bayan. Habang si Soriano ay pinaghahanap pa. Sinunog ng mga tao ang gutuhan ni Aling Rina nung nakaraang gabi. Walang nakakaalam kung saan pumunta ang may-ari. Naging dagat ng galit ang butuan, sabi ni Sir Arman. Naghahanap ng sagot ang mga tao kung bakit nagkaroon ng ganitong sindikato sa ilalim ng ilong ng otoridad. Tinitigan ko siya gamit ang mabibigat na mata. Dahil parte ng otoridad ang nakikihati sa karne. Hindi sumagot si Sir Arman. Alam niyang tama ako. 3 araw ang lumipas, pinayagan na akong lumabas ng ospital. Hindi pa tuluyang magaling ang tama ko ng baril, pero hindi ko kayang nakahiga lang. Bumalik ako sa istasyon na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga opisyal mula sa National Headquarters. Maraming bagong mukha at ilang kwarto ang binakante para sa internal investigation. Sa mesa ko may brown envelope na walang pangalan. Sa loob ay may iisang litrato. Si Major Soriano na nakatayo sa gilid ng pantalan nakatingin sa dagat. Sa likod nito may sulat gamit ang pulang pentel pen. May isang piraso pang natitira. Alam ko ang ibig sabihin. Hindi pa tapos si Soriano. Pinuntahan ko si Sir Arman nung gabing iyon sa bahay niya. Nakinig siya sa kwento ko ng seryoso. Kung totoong ang buhay pa si Soriano, siguradong susubukan niyang linisin ang huling bakas.
Kasama na ang taong may alam sa sindikato. At kasama ako dun, sagot ko. Tumango ng marahan si Sir Arman. At si Aling Rina. Sinimulan naming hanapin si Aling Rina. Mula sa report ng mga residente, may nakakita sa kanya sa area ng Magallanes, nagtatrabaho sa maliit na tindahan malapit sa Bakawan. Umalis kami ni Sir Arman nung gabi ring iyon. Madilim ang daan, tanging ilaw lang ng sasakyan ang tumatanglaw. Ang hangin mula sa ilog ay may dalang amoy alat at putik. Mukhang simple ang tindahan, pero nakabukas pa ang ilaw. Kahit lagpas hating gabi na, pumasok ako ng dahan-dahan. Hawak ang baril sa loob ng jacket. Nakaupo si Aling Rina sa sulok, nakatitig ng blangko sa pader. Maputla ang mukha, malalim ang mata parang ilang araw nang walang tulog. Nang makita niya ako, nanigas ang katawan niya. "Huwag niyo akong barilin, Sir Dante," mahina niyang sabi. Gusto ko lang tumigil. Umupo ako sa harap niya. "Alam mong buhay pa si Soriano." Tumango siya nang nakayuko. Siya ang unang pumunta sa bahay ko pagkalat ng video. Sabi niya, kapag nagsalita pa ako, anak ko ang magiging kapalit. "Nasaan siya ngayon?" tanong ko. Nagtatago siya sa lumang bodega malapit sa Port of Masao. Lugar kung saan namin unang tinago ang karne. Tinitigan ko siya sa mata ng malalim. "Kung gusto mo talagang tumigil, tulungan mo akong hulihin siya." Tumulo ang luha niya. "Masyado na akong marumi, sir. Pero kung yun ang paraan para mabayaran ang lahat, payag ako." Kumilos kami bago magmadaling araw. Ako, si Sir Arman, at dalawang pinagkakatiwalaang opisyal mula sa National Headquarters. Madilim pa ang langit nang dumating kami sa pantalan ng Masao. Nakatayo ang bodega sa dulo ng pier na pinalilibutan ng mga bakal na drum at kahoy na peti. Pumasok kami ng tahimik. Sa loob, tanging tunog lang ng tumutulong tubig ang naririnig. Ang lansa na pumupuno noon sa lugar na to ay hinaluan na ng amoy ng krudo at abo. Tapos nakita namin siya. Nakatayo si Soriano sa gitna ng kwarto, hawak ang baril at may tipid na ngiti sa mukha. "Alam kong darating kayo," sabi niya. "At alam ko rin kung sino ang nagpadala sa inyo." Tinutok ko ang baril. "Ibaba mo ang baril mo, Soriano. Tapos na ang lahat." Tumawa siya ng mahina. "Tapos?" "Hindi, Dante. Simula pa lang to, akala niyo ba si Henry ang totoong utak? Manika lang siya. May mas mataas pa kaysa sa ating lahat." Humakbang ako palapit. "Sino?" Umiling siya ng marahan. "Kapag binanggit ko ang pangalan, hindi kayo magtatagal sa mundo." Biglang bumasag ng katahimikan ang putok ng baril. Napasigaw si Aling Rina na nasa likod ko. Bumagsak siya na may dugo sa dibdib. Bumaril si Soriano nang walang pag-aalinlangan saka tumalikod para tumakas sa pinto sa likod. Hinabol ko siya. Mahina pa ang binti ko pero pinilit ng adrenaline na tumakbo ang katawan ko. Naglaban kami sa labas ng bodega sa ilalim ng malakas na ulan. Ang tunog ng alon ay humahampas sa mga bato sa pier. Nagbuno kami ni Soriano. Tumalsik ang baril sa tubig. Sinuntok niya ako sa mukha. Pero gumanti ako ng malakas na sipa sa dibdib niya hanggang sa matumba siya sa gilid ng pier. Tumawa si Soriano sa gitna ng dugong lumalabas sa bibig niya. "Sa tingin mo mababago ng katotohanan ang lahat? Laging may magugutom, Dante. Ang mundong to ay malaking palengke lang." Huminga ako ng malalim sa kasumagot, "Siguro. Pero sa pagkakataong to, isasara ko ang palengke." Isang malakas na tulak ang nagpawala ng balanse niya. Nahulog ang katawan niya sa tubig, nawala sa pagitan ng malakas na agos at dilim. Papasikat na ang araw, namumula ang langit sa silangan. Nakatayo ako sa gilid ng pier na basang-basa, pinagmamasdan ang dagat na payapa na ngayon. Dumating ang ambulansya para kunin ang bangkay ni Aling Rina. Samantalang si Sir Arman ay nakatayo sa tabi ko ng walang imik. "Hindi pa talaga tapos ang kasong to," sabi niya sa huli. "Alam ko. Pero kahit papaano sa ngayon, tumigil na ang baho." Tinitigan ko ang dagat ng tahimik. Sa likod ng lahat ng sugat at kawalan, may isang bagay akong natutunan. Ang kasamaan ay hindi kailanman nawawala, pero laging nag-iiwan ng bakas para sa mga taong matapang na amuyin ito. At ako, si Dante, ay patuloy na maghahanap hanggat may hininga pa ako.
Simula nung araw na iyon, hindi na ang butuan na kilala ko ang lungsod na ito. Ang mga mukha ng residente na dati ay palakaibigan ngayon ay puno na ng hinala. Ang mga gotohan na dati ay laging puno, biglang naging matumal. Marami pang ang nagsara ng tuluyan. Takot ang mga tao sa bawat amoy ng karne na naaamoy nila. Tila ba ang lagim na nakatago sa kaldero ng goto ay pwedeng bumalik kahit kailan. Pulis pa rin ako, pero nagbago ng husto ang sitwasyon sa opisina. Maraming bakanting upuan na dating inuupuan ng mga tiwaling opisyal na ngayon ay nasa kulungan o under internal investigation. May mga nawala na rin bago pa man mahuli. Siguro takot na matulad sa sinapit ni Soriano. Nalunod ng hindi man lang nakahingi ng saklolo. Muling binabanggit ang pangalan ko bilang bayani ng media. Pero para sa akin, matabang ang lahat ng to, ang buhay ko ay hindi kasing heroic ng sinusulat nila. Tuwing binabasa ko ang artikulong pumupuri sa akin, ang alaala ni Benjo ay laging humahampas parang malaking alon na walang katapusan. Si Benjo ang nagbayad ng lahat gamit ang buhay niya. At alam kong walang award ang makakapagbayad sa guilt na nararamdaman ko. Isang umaga nang kakarating ko lang sa opisina, may dumating na courier dala ang maliit na package na walang pangalan. Binuksan ko ang sobre ng maingat. Sa loob ay may itim na whiskey at kapirasong papel na may nakasulat, ang lumutang sa ibabaw ay balat lang. Nakatago pa rin ang mga buto. Natigilan ako. Parang suntok sa dibdib na nagpahinto ng hininga ko. Lumapit si Sir Arman na kakarating lang. Binasa niya ang papel at agad na tumingin sa akin ng seryoso. Kailangan mong tignan ang laman ng FSB na to, baka may hindi pa nabubunyag ng tuluyan. Pumasok kami sa briefing room na ngayon ay bihirang gamitin. Madilim at maalikabok ang ilaw sa kwarto. Sinaksak ko ang EXB sa computer, pinipigilan ang hininga. Pinapakita sa screen ang folder na may pangalang Key Priority Consumer List. Nang buksan ko ang Excel file sa loob, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang mga gotohan ang customer. May mahabang listahan, mga luxury restaurant, hotel catering, kahit ilang pangalan ng matataas na opisyal ay malinaw na nakalagay. Bawat linya ay may nakalagay na dami ng delivery at petsa ng transaksyon. Hindi lang yun, may isang dokumento na may pangalang expansion plan, organic meat premium menu from selected patients. Umikot ang paningin ko, nanikip ang lalamunan ko. Anong ibig sabihin ng selected patients? Kasabwat din ba sila sa human trafficking para sa supply ng pagkain? Sumandal si Sir Arman sa upuan, gaya ng sinabi ni Soriano bago mamatay. Hindi si Henry ang utak. Umuwol ako sa galit. So may kumukontrol pa sa lahat mula sa dilim? Marami sila, mapait na sagot ni Sir Arman. At mas malakas sila kaysa sa mga napabagsak na natin. Ikinuyom ko ang kamao hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri ko. Sa labas ng opisina, naghahanap pa rin ang mga reporter ng karagdagang impormasyon. Pero sinarado na ng National Police ang impormasyon para maiwasan ang panik. Dahil dito, tuwing may tumatawag sa akin nang may paggalang, lalo lang bumibigat ang pakiramdam ko. Isang hapon, binisita ko ang puntod ni Benjo. Napakainit ng panahon, pero malamig ang lapida ng kaibigan ko nang hawakan ko. Patawarin mo ako. Paos ang boses ko. Hindi pa tapos ang laban. Nangangako ako, hahabulin ko sila hanggang sa maubos. Umihip ang hangin ng mahina tila isang tahimik na sagot. Nung paalis na ako, isang ginang ang lumapit na magaang mata. Nanay ni Benjo. Tinitigan niya ako ng malalim sa kanyakap. Alam kong pinili ng anak ko ang mabigat na daan, pero proud ako sa kanya at sayo. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa puso ko ng mas malakas pa sa kahit anong bala. Pinigilan ko ang luha. Itutuloy ko ang sinimulan niya. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ako ng Central Internal Unit. Hinihingi nila na isuko ko ang lahat ng dagdag na ebidensya. Dahil anumang nahanap ko ngayon ay pasok na sa kategoryang cross-regional crime at napakasensitibo. Pero paglabas ko ng interrogation room, hindi payapa ang loob ko. May nakatingin sa akin mula sa bintana ng hallway sa second floor, matangkad, nakauniporme ng maayos, pero hindi kita ang mukha dahil sa anino. Menusok ang tingin parang kutsilyo. Nung akmang lalapit ako, tumalikod siya at nawala. Pero may nahulog na itim na sobre mula sa bulsa niya sa sahig. Kinuha ko ito.
Sa harap ay nakasulat lang ang pangalan ko, Dante. At sa loob ay may litrato ni Benjo na nakahiga na may tama ng baril. Pero may kakaiba. Mukhang humihinga pa si Benjo. May benda sa katawan niya. At ang background ng litrato ay hindi ospital na kilala ko. Nakapikit siya na parang taong inililipat sa ibang lugar. Parang pinipiga ang tiyan ko. Imposible to, tinignan ko ulit ang sobre. May isa pang pangungusap sa likod ng litrato. Ang mga bayani ay hindi namamatay. Sila ay inaalagaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang takot na gumapang mula sa gulugod hanggang sa dulo ng buhok ko. Binasa ko ulit ang mga salita ng paulit-ulit hanggang sa manikip ang dibdib ko. Kung buhay pa si Benjo, kung hindi siya nilibing gaya ng inakala namin. Kung ganun, nasaan siya ngayon? At sino ang nagtatago sa kanya bilang koleksyon? Nung hapong iyon, nakatayo ako sa pampang ng ilog Agusan, nakatingin sa araw na parang tumatalon sa tubig. Ang tunog ng mga barko at sigaw ng mangingisda ay hindi kayang paalisin ang isip na nagwawala sa loob ng ulo ko. Alam kong nag-iba na ng anyo ang laban na to. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng mundo sa balikat ko. Pero hindi ako aatras. Hindi ngayon, hindi pagkatapos ng lahat ng dugong dumana. Hahanapin kita, pare, bulong ko sa sarili. Tapos gamit ang matatag na hakbang, naglakad ako palayo sa pantalan, tinawid ang gabing lalong dumidilim, sinusundan ang bakas na iniwan ng mga kaluluwang hindi pa talaga patay. Kasi simula pa lang ng laban at handa na akong sumisid dito. Kahit pa maging kadiliman ang buong lungsod na lululon sa tao isa-isa. Malakas ang buhos ng ulan nung gabing iyon, humahampas sa salamin ng bintana, parang mga kamay na hindi mapakali. Ako si Dante, nakaupo sa harap ng mesa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang huling report tungkol sa pagsabog sa evidence warehouse ay nakatumpok pa rin sa harap ko. Sunog lahat ng dokumento, nawala ang recording, at ang nag-iisang saksi ay namatay na hiwa ang liig. Sabi ng pulisya aksidente raw. Pero alam kong planadong pagpatay yun. Hinaplos ko ang mukha ko, dinadaganan ng pagod ang dibdib ko. Sa laptop screen, pumasok ang anonymous email ng 2:00 ng madaling araw. Tinatapakan mo ang pugad ng ahas, Dante. Kung gusto mong mabuhay, tumigil ka sa paghukay. Matagal kong tinitigan ang pangungusap bago isinara ang laptop. Alam kong babala ito. Pero para sa taong nawalan na ng maraming bagay, si Benjo, ang katahimikan, at siguro ang karera, wala nang makakapagpaatras sa akin. Tumunog ang telepono. Pangalan ni Sir Arman ang lumabas sa screen. Dante, huwag kang pupunta sa opisina bukas. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Bakit? Dumating ba ang mga tao galing headquarters? Hindi sila investigador, mga berdugo sila. Nabalitaan kong nasa listahan ka ng target for surveillance. Natahimik ako. Gusto nila akong burahin. Hindi ko alam, pero wag kang pupunta sa pampublikong lugar. Kaya nilang gumawa ng aksidente kahit kailan. Pinatay ko ang telepono at tumingin sa langit sa labas ng bintana. Ang butuan ngayon ay hindi lang basa ng ulan, kundi pati na rin ang dugo na dumadaloy ng patago sa ilalim nito. Kinabukasan, lumipat ako mula sa staff house papunta sa lumang bahay ng nanay ko sa gilid ng ilog Agusan. Maliit ang lugar, tahimik, at hindi marami ang nakakaalam na tumira ako doon. Tinanggal ko ang police sticker sa motor ko, tinago ang baril sa ilalim ng unan, at sinubukang mag-isip ng malinaw. Habang ang balita sa GC ay nagsisimula ng mag-iba ng ihip. Nakita ko ang reporter na nag-ulat sa harap ng istasyon ng pulis na may kwentong nakakasuka. Ayon sa internal source, ang investigasyon na ginawa ni F.I. Dante ay hinihinalang hindi opisyal at nakasira sa pangalan ng institusyon. Pinatay ko ang VP sa galit. Sa loob ng isang gabi, naging suspect ako mula sa pagiging investigador. Nagsisimula na akong labanan ng sistema. Pero may isang bagay silang hindi alam. Nailipat ko na ang digital copy ng lahat ng files ng investigasyon bago sumabog ang bodega, kasama na ang autopsy results, litrato ng lokasyon, at dokumento ng transaksyon ni Henry Wee. Lahat ay nakatago sa maliit na flash drive na nasa bulsa ng pantalon ko ngayon. Nung gabing iyon, nagdesisyon akong kitain si Sir Arman ng patago. Nagkita kami sa lumang pantalan sa ilalim ng tumpok ng mga kinakalawang na container.
Nagre-reflect ang ilaw sa tubig baha, tumatama sa mukha ni Arman na mukhang pagod pero alerto. Lalong nagiging delikado panimula niya. Pumirma na ang regional director ng transfer order mo sa ibang probinsya. Code yun. Ibig sabihin gusto kanilang mawala sa bayahe. Bumuntong hininga ako. Wala tayong mapagsumbungan kahit kanino. Tama. Pero may isang taong pwedeng tumulong, sabi ni Arman habang tumitingin sa paligid, sinisigurong walang nakikinig. Dati siyang cybercrime investigator, ngayon freelancer na. Ivan ang pangalan. Ivan, ulit ko. Mapagkakatiwalaan ba? Siya ang tumulong sa akin noon na pabagsakin ang drug lord na suportado ng mga pulis. Alam niya kung paano pasukin ang sistema at ikalat ang ebidensya ng walang bakas. Tumango ako. Dalhin mo ako sa kanya. Tumingin si Arman sa relo niya. Hindi ngayong gabi binabantayan tayo. Pagkasabi niya nun, bumasag ng katahimikan ang putok ng baril. Bang! Tumagos ang bala sa container sa likod namin. Reflex kong hinila si Arman para magtago sa likod ng kahoy na peti. Tunog ng sapatos na tumatakbo ng mabilis sa paligid ng pantalan. Mabibigat na hakbang sa basang lupa. 2. 4 na tao. Nahanap na nila tayo, sigaw ni Arman. Binunot ko ang baril sa bewang at sumilip sa maliit na siwang. Anino ng 2 taong nakaitim ang dumaan sa gitna ng spotlight. Hindi sila nakauniporme, pero disiplinado ang galaw, halatang hindi ordinaryong kriminal. Tumakbo kami papunta sa lumang barko sa dulo ng pier. Umulan ng bala sa ere, tumatalbog sa pader na bakal. Tumakbo ako habang gumaganti ng putok. Isa sa kanila ang nahulog sa tubig, pero tuloy sa paghabol ang iba. Bilis sa barko, sigaw ni Arman. Tumalon kami sa kahoy na barko na kalahating nakalubog na. Sinipa ko ang hagdan para mahulog habang binubuhay ni Arman ang makina. Mabagal ang galaw ng barko pero sapat na para mailayo kami sa pantalan. Bumuhos ulit ang ulan, tinatakpan ang boses namin. Sino sila? Tanong ko habang hinahabol ang hininga. Mga tao sa loob, mahinang sagot ni Arman. Baka nagtatrabaho na ulit si Soriano kasama sila. Hindi siya kailanman talagang tumakas. Naghintay lang siya ng oras para gumanti. Pinagmasdan ko ang maitim na tubig ng ilog. Ang kidlat ay nagliwanag sa mukha ko sa tubig at sa likod nito ang anino ng lungsod na lalong nagiging madilim. Dumaong kami sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Ang bahay ni Ivan ay nasa likod pala ng mga bakanting bodega na mukhang inabandona na. Pagbukas ng pinto, isang lalaking nakasemikalbo na may matalim na mata ang sumalubong sa amin. Ivan, maikling sabi ni Arman. Tinitigan ako ni Ivan sandali. So ito yung pulis na pinaghahanap. Tumango ako. Gusto ko ng isang bagay. Ikalat mo ang lahat ng data na to bago nila ako tuluyang mapatay. Tinaas ni Ivan ang kilay niya tapos kinuha ang flash drive sa akin. Sinaksak niya sa malaking laptop sa mesa niya. Lumabas ang mga code sa screen. Nanliit ang mga mata niya. Alam mo ba kung anong tinatago mo? Hindi lang ito korupsyon, international human trafficking ito. May pangalan ng diplomat, foreign businessman, pati opisyal ng gobyerno. Natahimik ako. So mas malaki pala ito kaysa sa inakala ko. Kung i-upload ko lahat, darating sila para hanapin tayo, sabi ulit ni Ivan. Tinitigan ko siya ng matapang. Naghahanap na sila. Mas mabuting lumaban tayo ng hayagan. Tumingin sa aming dalawa si Arman. Umpisahan na natin ang Jera, Dante. Wala nang atrasan. Umiti ako ng tipid. Hindi ako naghahanap ng daan pabalik, sir. Gusto ko lang umusad ang katotohanan. Sa labas, umiihip ang hangin ng gabi dala ang amoy ng ilog. Baka natutulog pa sa takot ang butuan. Pero ngayong gabi, nagsimula na ang digmaan sa ilalim ng lupa. Hindi na lang basta investigasyon, kundi labanan sa pagitan ng mga makapangyarihan at mga naglalakas loob lumaban. At alam ko ang isang bagay na sigurado, hanggat humihinga ako, hindi nila matatakpan ang bibig ko. Ang hangin sa butuan. Nung gabing iyon ay napakabigat, parang maihalong abo at sikreto. Ako si Dante, nakatayo sa harap ng bintana ng bahay ni Ivan habang pinagmamasdan ang ilog na itim na itim.
Sa labas, ang tunog ng mga insekto ay humahalo sa ugong ng laptop na tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Mabilis mag-type si Ivan, nakafocus ang mata sa screen. Komplikado ang network na to, sabi niya nang hindi lumilingon. Tuwing sinusubukan kong i-upload ang dokumento mo sa foreign server, binablock ng system nila. May tao sa loob na marunong mag-trace ng signal natin. Umupo si Sir Arman sa upuan na tensyonado ang mukha. Ibig sabihin na aamoy na nila ang galaw natin. Tumango ako ng marahan. Kailangan nating lumipat bago mag-umaga. Tumigil sa pagtatype si Ivan at tumingin sa akin. Kung ililipat ko ang data sa underground network, baka makaligtas tayo, pero mataas ang risk. Kapag nalaman nila ang location, hindi na sila magpapadala ng warning letter. Bala na ang ipapadala nila. Ngumiti ako ng mapait. Matagal na tayong target practice. Sa screen, lumabas ang daan-daang pangalan sa table, opisyal, negosyante, pati ilang mambabatas, lahat tumatanggap ng pera mula sa network na hawak ni Henry Wee at Major Soriano. Sa gitna ng mga pangalan, may isa na muntik nang magpatigil ng hininga ko. Regional Director ng Caraga, General Mahendra. Binasa ni Arman ang pangalan ng madilim ang mukha. So totoo ngang siya ang utak sa likod ng lahat. Ipinagpatuloy ni Ivan. At tignan niyo to, fund transfer sa offshore account na nakapangalan sa fictitious company. Dumadaloy ang pera papuntang Singapore tapos Hong Kong at nagtatapos sa isang social foundation na pag-aari ng pamilya ni Mahendra. Kinuyom ko ang kamao ko. Tinatakpan nila ang dugo gamit ang salitang kawanggawa. Ang galing. Tinitigan ako ni Ivan ng matalim. Alam mo ang ibig sabihin nito, di ba? Kapag lumabas to, hindi lang karera mo ang wasak. Pwedeng sumabog sa gulo ang lungsod na to. Tinitigan ko ang screen sa kasinabing, kung iyon ang presyo para sa katotohanan, hayaang masunog ang lungsod. Basta hindi mamatay ang katotohanan. 2:00 ng madaling araw, mabilis kaming nag-impake. Dala ni Ivan ang laptop at external hard drive. Balak naming lumipat sa bakanting bahay ng kamag-anak ni Arman sa gilid ng lungsod. Pero pagkalabas namin sa pinto sa likod, yumanig ang pagsabog. Boom! Agad na gumapang ang apoy mula sa gilid ng bahay. Humampas ang init sa mukha ko. Tumakbo kami ng nakayuko sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ivan, sa likod tayo dumaan. Sigaw ni Arman. Tumagos kami sa usok, pero biglang may pumutok na baril mula sa direksyon ng bakod. Dapa, sigaw ni Ivan habang hinihila ako pababa. Tumagos ang bala sa dingding na kahoy, nagliparan ang mga piraso sa mukha ko. Nakita ko ang anino ng 2 taong nakauniporme ng itim sa kabilang kalsada. Hindi ordinaryong pulis. Mabilis gumalaw, tahimik, propesyonal. Gumanti kami ng ilang putok. Nagawang barilin ni Ivan ang ilaw sa poste dahilan para mamatay ito at maging madilim ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo kami papunta sa ilog at tumalon sa maliit na bangka na nakatali sa pantalan. Nilamon ng apoy ang buong bahay sa likuran namin. Tinitigan ko ang sunog ng naninikip ang dibdib. Alam niyang nandito tayo. Tumango si Arman. Hindi na naghintay ang general. Gusto niyang burahin ang lahat ng ebidensya pati na tayo. Mabagal ang usad ng bangka sa agos ng agusan. Sa gitna ng ilog, inilabas ni Ivan ang laptop niyang sunog ang gilid. Ligtas pa ang ibang data, sabi niya. Nakapagpadala na ako ng backup sa closed network. Pero kailangan natin ng ligtas na lugar para ma-access. Tinitigan ko siya. May alam akong lugar. Ang lumang hideout ni Benjo sa gilid ng gubat sa May Libertad. Kami lang ang nakakaalam ng coordinates. Tinitigan ako ni Arman ng tahimik. Sigurado kang makakapunta pa tayo dun? Huminga ako ng malalim. Wala tayong ibang choice. Madaling araw na nang makarating kami sa gubat. Makapal ang hamog sa tahimik na daan. Nakatayo ang kubo sa pagitan ng matatandang puno. Mukhang matagal nang inabandona. Pero pagpasok namin, maayos pa ang lahat. Lumang radyo sa mesa, lumang files ni Benjo, at ang amoy ng basang lupa. Nagsindi ako ng kandila at umupo sa tabi ng dingding. Nakasabit pa rin ang litrato naming dalawa. Ako at si Benjo nakauniporme ng pulis, nakangiti sa harap ng presinto dati. Dahan-dahan kong hinaplos ang frame.
Pangako, Benjo, tatapusin ko to. Umupo si Arman sa sahig, habang binubuhay ulit ni Ivan ang gamit niya. Mahina ang connection, sabi niya. Pero sapat na para ipadala ang isang malaking data package sa server sa ibang bansa. Gawin mo, sagot ko. Mabilis mag-type si Ivan, focus ang mga mata. Linya-linyang code ang tumatakbo sa screen parang mga segundong nakikipagkarera kay kamatayan. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa lumabas ang sulat sa screen. Upload 78%. Biglang umugong ang radyo sa sulok. Umalingaw-ngaw ang static bago narinig ang pamilyar na boses. Dante, alam kong naririnig mo ako. Lumingon ako sa radyo. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Boses iyon ni Major Soriano. Sa tingin mo makakapagtago ka sa ilalim ng mga punong yan? Hindi mo alam na ako ang nagtanim niyan. Tumingin ako kay Arman at Ivan. Tensyonado ang mga mukha nila. Ibigay mo ang data at baka hayaan kitang huminga ng isa pang araw, tuloy ng boses. Kinakalaban mo ang bagay na hindi mo kayang talunin. Lumapit ako sa radyo, binuksan ang maliit na mic. Mali ka. Hindi ako lumalaban sa sistema. Lumalaban ako sa mga bulok na tao na nagtatago sa likod nito. Saglit na katahimikan. Tapos narinig ang tawa. Kung ganun, paalam, Dante. Kasabay nun, narinig ang tunog ng makina sa malayo. Tumago sa hamog ang mga pulang ilaw. Napakaraming sasakyan ang mabilis na papalapit. Ivan, gaano pa katagal, sigaw ko. 5 seconds pa. Bilisan mo. Pinaulanan ng bala ang dingding na kahoy. Nahulog ang kandila. Nagsimulang masunog ang sahig. Bumaril ako sa bintana. Sinusubukang mag-aksaya ng oras. Naghagis si Arman ng flashbang dahilan para umatras sandali ang mga umatake. Upload complete, sigaw ni Ivan. Hinugot ko ang kable sa laptop at binasag ang bintana. Labas sa likod. Tumakbo kami sa gubat, iniwan ang kubo na nasusunog na. Sa likod namin, yumanig ang lupa sa lakas ng pagsabog. Dinilaan ng apoy ang mga puno, pinaliwanag ang langit ng madaling araw sa kulay na pulang dugo. Tumakbo ako nang hindi lumilingon. Pero sa puso ko, alam kong ngayong gabi, sinimulan na namin ang huling yugto ng Jera. Ilang oras ang lumipas, nakarating kami sa main road. Binuksan ni Ivan ang cellphone niya na nanginginig ang kamay. Sa screen lumabas ang notification. Data successfully distributed. Daan-daang international news accounts ang nakatanggap ng files. Tinitigan ko ang araw na sumisikat sa silangan. Makapal pa rin ang hamog. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong mailiwanag na tumago sa dilim. Tinapik ni Arman ang balikat ko. Ngayon, hindi na sila pwedeng tumigil. Tumingin ako sa malayo sa direksyon ng butuan. Hindi pa, sir, mahina kong sabi. Manlalaban sila. Pero sa pagkakataong to, malalaman ng lahat kung sino talaga ang nagtatago sa likod ng malaking pangalan. Sa likod namin, nasusunog pa rin ang gubat parang sugat ng lungsod na binuksan gamit ang apoy. At ako, si Dante, ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, batas at katotohanan. Sa unang pagkakataon, na-realize ko na hindi laging magkakampi ang dalawang to. Binalot ng makapal na hamog ang butuan nung madaling araw. Sa malayo, umawang ang sirena ng pulis ng walang direksyon. Tila nawalan ng balanse ang buong lungsod. Sa screen ng cellphone ko, tuloy-tuloy ang pagdating ng balita galing sa ibang bansa. Ang video, dokumento, at recording na kinalat namin ay naging headline na sa iba't ibang media. Industrial cannibalism scandal sa butuan, hinihinalang sangkot ang matataas na opisyal. Pulis at negosyante, sangkot sa illegal human meat network. Alam na ng mundo at ibig sabihin nun, paubos na ang oras ko. Ako si Dante, nakatayo sa rooftop ng lumang building kasama sina Arman at Ivan. Wala na tayong ligtas na lugar. Pinalilibutan ng media ang regional office at nagpadala na ang national government ng special team para mag-imbestiga. Pero bago sila dumating, alam kong hindi mananahimik ang mga tauhan ni Mahendra. Tumingin sa akin si Arman. Lumabas na ang lahat. Hindi mo na kailangang manatili dito, Dante. Pwede ka nang umalis bago ka nila mahanap. Umiling ako. Hindi ako tatakbo. Lungsod ko to,
dito ko sinimulan ang lahat at dito ko rin tatapusin. Tumingin sa akin si Ivan na mukhang pagod. Kaya kong burahin ang lahat ng bakas mo sa system, gawan ka ng bagong identity. Pwede kang mabuhay sa ibang bansa. Tinitigan ko ang ilog agusan sa baba na payapang umaagos kahit magulo ang nasa taas. Kung aalis ako, sinong titindig para sa mga namatay na? Para kay Benjo, para sa lahat ng biktima. Na walang pangalan. Binalot kami ng katahimikan sandali. Umihip ang hangin ng umaga, dala ang amoy ng bakal at alikabok. 3 oras ang lumipas, isa pang malaking balita ang lumabas sa National D. Ang Regional Director ng Caraga, si General Mahendra, ay napaulat na nagbitiw sa pwesto matapos ang malawakang data leak. Tinitigan ko ang screen sa maliit na karinderya kung saan kami nagtatago pansamantala. Nanunood ang mga tao sa paligid ng may pagtataka. Ang iba galit, ang iba takot. Pero ang balitang iyon ay hindi nagbigay sa akin ng kahit kaunting ginhawa. Alam kong ang pagbibitiw ay laro lang sa politika. Hindi sumusuko si Mahendra. Nagtatago siya, naghihintay ng oras para linisin ang pangalan niya sa paraang mas marumi. Tama nga, nung tanghaling iyon, may pumasok na mensahe sa cellphone ni Ivan nang walang pangalan ng sender. Kitain mo ako sa lumang pantalan. Tapusin na natin to ng harapan. Sir. Ang letrang A na iyon ay sapat na para magpakulo ng dugo ko. Major Soriano. Patibong to. Agad na sabi ni Arman. Alam niyang darating tayo. Alam ko rin, sagot ko ng madiin. Pero kung hindi ako pupunta, patuloy siyang mangangaso. Sinubukan akong pigilan ni Ivan, pero tinitigan ko siya ng tingin na walang puwang para sa argumento. Kailangan siyang pigilan. Tahimik ang lumang pantalan nung hapong iyon. Humahampas ang maliliit na alon sa lapok na kahoy ng dermaga. Ang langit ay kulay abo, tila pinipigil ang ulan. Naglakad ako ng dahan-dahan sa pagitan ng mga kinakalawang na container. Naghihintay sina Arman at Ivan sa malayo. Handa kung sakaling may mangyari. Sa dulo ng pier, nakatayo ang figura ni Soriano na nakaitim na coat, nakatingin sa ilog na payapang umaalon. Hawak niya ang baril. Dumating ka rin, Dante, mahina niyang sabi ng hindi lumilingon. Lagi kang may tapang na wala sa lugar. Tumayo ako ilang metro sa likod niya. At ikaw laging may kabulukan na masyadong matagal tinago. Tumawa siya ng mahina. Sa tingin mo ba magbabago ang mundo dahil lang nag-upload ka ng ilan? Sa tingin mo ba babagsak lang ng ganun-ganun ang mga tao sa taas? Nanahimik ako. Nagsimulang pumatak ang ulan sa buhok at mukha ko. Dahan-dahang lumingon si Soriano. Mukhang pagod ang mukha niya pero nagliliyab pa rin sa galit ang mga mata. Sinira mo ang lahat, sabi niya. Pwede sana akong mamuhay ng tahimik. Tahimik na si Henry. Nawala na si Aling Rina. Pero ikaw, binuksan mo ang pinto na dapat na natiling nakasara. Humakbang ako ng isa palapit. Puno ng bangkay ang pintong iyon, Soriano. Binuksan ko lang para maamoy ng mundo ang baho nito. Nanigas ang mukha niya. Inangat niya ang baril at tinutok sa akin. Kung ganun, hayaan mong isara ko ulit. Gamit ang dugo mo. Hindi ako natatakot. Gawin mo. Katahimikan, lalong lumakas ang ulan, kumulog sa langit. Biglang bumasag ng hangin ang putok ng baril. Bang! Pumikit ako pero wala akong naramdamang sakit. Pagdilat ko, bumagsak si Soriano sa lupa. Dumadaloy ang dugo sa dibdib niya. Sa malayo, nakatayo si Sir Arman na nakataas ang baril. Malamig at nanginginig ang mukha niya. Tumakbo ako palapit, inalalayan ang katawan ni Soriano na mabigat pa ang hininga. Tinitigan niya ako gamit ang mapupulang mata. Nanginginig ang labi niya. Sa tingin mo titigil sila dahil lang namatay ako? Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya, pero tumawa siya ng mahina. Nakatayo pa rin ang malaking bahay, Dante. Tagabantay lang ako ng pinto. At tumigil ang hininga niya, nakatitig ng blangko ang mga mata sa langit. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga pulis at kinuha ang bangkay ni Soriano. Hindi kami masyadong nag-usap ni Arman. Alam namin na pagkatapos nito, hindi na babalik sa dati ang lahat. Mabilis kumalat ang balita. Bumaba sa kalsada ang taong bayan para humingi ng hustisya.
Nilinis ang regional office. Isa-isang bumagsak ang malalaking pangalan. Pero sa likod ng tabing, marami pa ring sumusubok magtakip ng bakas. Nakaupo si Ivan sa harap ng laptop niya, binabantayan ang reaksyon sa social media. Nagtagumpay ka, Dante. Ngayon hindi na sila pwedeng magpanggap. Tumingin ako sa malayo sa ilog. Mabilis ang agos ng tubig. Tila gustong lunukin ang lahat ng sikretong lumabas. Hindi, Ivan. Isang pinto lang ang nabuksan ko. Marami pang iba. Tinapik ni Arman ang balikat ko. Sobra-sobra na ang ginawa mo, pero ngayon, ubos na ang oras mo dito. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nawawala. Tinitigan ko siya sa ngumiti ng tipid. Kung ganun, hayaan mong hanapin nila ako sa lugar na hindi nila maabot. Sa gitna ng boses ng mga taong nagkalakas loob ng magsalita, ilang araw ang lumipas, nawala ang pangalang Dante sa talaan ng pulisya. May mga nagsasabing namatay ako sa secret operation. Sabi ng iba, tumakas ako sa ibang bansa. Walang nakakaalam ng sigurado. Pero paminsan-minsan sa gilid ng ilog agusan, nagkukwento ang mga tao tungkol sa isang lalaking simpleng manamit na dumarating tuwing madaling araw, naglalagay ng bulaklak sa tabi ng tubig, at nawawala bago sumikat ang araw. Tinatawag nila siya sa isang pangalan na dahan-dahang nagiging alamat ng lungsod na ito, Anino ng Bukang Liwayway. Dahil kahit mapatay ang lahat ng ilaw, ang anino ng katotohanan ay laging mananatili, naghihintay ng oras para muling liwanagan ang madilim na mundo.